Okay, so ito yung pinaka ng Poco ngayon. Ito yung Poco F7 Ultra. First time nilang mag-Ultra, so sinagad na rin. Hindi nila ginawa dito yung usual na diskarte ng Poco, which is yung paggamit ng flagship chipset nung nakaraang taon. Ginamit na talaga nila yung latest na flagship ngayon. Snapdragon 8 Elite chip, 2K AMOLED display, 120W fast charging, may wireless charging din, mas malaking battery, triple camera setup na may 2.5x optical zoom, marami ring features para sa mga gamers, may dedicated chip din para mas ma-improve yung gaming experience natin, at 2 taon na rin yung warranty. Maganda ba para sa presyo? Sulit din ba itong first Ultra phone nila? Ano yung mga pros and cons? Pag-uusapan natin yan, pero bago yon, subscribe sakaling makatulong tong video, follow mo kami sa Facebook and TikTok, at click mo lang yung link sa description kung sakaling magustuhan mo to. Okay, so bago ang lahat, sabihin ko lang na medyo bibilisan lang natin to. Kasi number 1, marami itong pagkakahawig sa Poco F7 Pro. Ito yung link para sa video ko doon. At number 2, gaming phone kasi talaga to, so gagawan ko rin to ng dedicated game test video dito rin mismo sa channel. Kaya kung gamer ka, I suggest na antayin mo rin yon. Now, start tayo sa design at build. Meron tayong 2 color options dito sa Ultra, black and yellow. Kahit black and white yung madalas kong nagugustuhan sa mga phones, nagandahan din talaga ako dito sa dilaw. Siguro dahil kakaiba at well, kamukha lang din naman to ng Poco F7 Pro. Mas premium lang ng konti. May gold na lining tayo dito sa camera island, may konting curve sa likod, so mas comfortable din ang bahagya. Naka full IP68 water and dust resistance din. Tapos sa materials naman, glass pa rin yung likod, naka metal frames. And for the first time, gumamit sila ng sariling glass protection para sa display. Poco Shield Glass yung tawag nila dyan, and according to Poco, mas magandang glass protection din daw yan kumpara sa Corning Gorilla Glass 7i ng F7 Pro. Now, pasensya na pero hindi ko susubukan yan. Hindi ko gagasgasan tong mga to para mapakita kung ano yung mas maganda. So, siguro sabihin ko na lang din na kahit na better to kumpara sa Gorilla Glass 7i, isasuggest ko pa rin na bumili tayo ng tempered glass or wag nating basta-basta tanggalin yung screen protector na pre-installed, kasi kahit yung Corning Gorilla Glass Armor 2 ng Samsung Galaxy S25 Ultra, hindi rin naman totally scratch-proof. Nagkakaroon pa rin yun ng micro-scratches kahit na iniingatan ko talaga. And yung tempered glass na ginamit ko para sa F6 Pro last year ay from Nilkin. Not sponsored. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa description kasi maganda naman yung TG nila tsaka affordable din. Next, pag-usapan naman natin yung display. Same specs lang din to sa display ng F7 Pro. Nagkaiba nga lang dun sa glass protection na ginamit. So, panalong-panalo rin yung display natin dito. Manonood ka ng movies, YouTube, Netflix, solid experience, ganda ng kulay, vibrant, HDR10 and Dolby Vision support. Mag-i-scroll ka sa social media, very smooth looking display din, responsive, at kung gagamitin mo sa labas, may lakad ka, maaraw, hindi rin naman problema yung brightness. Maliwanag yung display at kita pa rin yung screen pag gamit ko outdoors. Haptic feedback is also good. Maganda yung vibration motor dyan. At andito rin syempre yung magandang upgrade sa F7 series ng Poco na ultrasonic fingerprint scanner. Mas secured at mas mabilis din kumpara sa optical fingerprint sensor ng Poco F6 Pro last year. Speakers natin, mention ko lang din na wala akong reklamo para sa presyo. Malakas din, good sounding speakers para sa price. Though, syempre hindi pa rin le-level sa mga phones like the iPhone 16 Pro Max or S25 Ultra. Yung performance ang le-level or hihigit pa sa S25 Ultra. Kasi sabi ko nga kanina, gamit din dito yung latest flagship chipset ng Qualcomm ngayon na Snapdragon 8 Elite. Siyempre, pinarisa na rin yan ng LPDDR5X memory and UFS 4.1 storage hanggang 16,512. Mamaniin lang nito yung mga pang-araw-araw nating apps. Nasa 2.4 million din yung nakuha kong Antutu benchmark score na mas mataas kumpara sa S25 Ultra. Hindi ko pa nga lang maran yung Wildlife Extreme Stress Test. Mukhang bawal pa dito sa Poco F7 series. So, nagtest muna ako ng 3 games, ML, CODM, and Genshin. Again, may gagawin akong dedicated game test video. 10 games ang susubukan ko doon. So, subscribe para hindi mo yan ma-miss out. At bago ko ipakita yung actual gameplay, dun muna tayo sa mga gaming features
nitong F7 Ultra. Sabi ko nga kanina, may dedicated chipset ang Poco dito at yan yung Vision Boost D7. At para yan sa pag-improve ng visuals kapag gaming na tayo. Like for example, meron silang tinatawag dito na Super Resolution. Ine-enhance niyan yung image quality ng game. Meron ding Game HDR for a better HDR effect. At andyan din yung tinatawag nilang Smart Frame Rate. Bale, ito yung version nila ng Frame Interpolation Technology para maging mas smooth tignan yung laro or maging up to 120 FPS yung game using generated frames. Actually, napag-usapan at nasubukan na rin natin yan sa Infinix GT20 Pro last year. So, halos ganun din yung nangyayari dito. Halimbawa, dito sa Genshin Impact, pag tinurn on natin yung Smart Frame Rate feature, malilimit sa 40 FPS yung actual frame rate ng game, pero yung smoothness na makikita nating mga users ay up to 120 FPS dahil nga sa mga generated frames. Tapos, dahil nga 40 FPS lang din talaga yung actual frame rates niya, less power consumption din yan, less heat, at hindi rin gaanong mapupuwersa yung Snapdragon 8 Elite chip. Now, lahat yan susubukan natin sa next video. So, ang testing na gagawin natin ngayon ay yung normal na testing lang din natin para din makumpara nyo yung actual performance nito sa ibang mga phones na wala namang smart frame rate feature. So, Mobile Legends, ultra tayo, and Matic, sagad sa 120 FPS on average. 100% smoothness, Call of Duty Mobile, ganun din. 120 FPS din on average, mapa multiplayer or BR mode man yan, very smooth. Wala ring delay sa gyro, and sa Genshin Impact naman, sinet ko yan sa highest settings, 60 FPS mode, 60 FPS din on average yung nakuha. So kahit may mga binibitawan na tayong skills, sabay-sabay, may mga kalaban din syempre, swabing-swabe lang, no lags, excellent performance para dito sa F7 Ultra, and masasabi ko na mas magandang experience din kumpara sa F7 Pro. Thermals maganda rin kasi hindi umabot ng 40 degrees dun sa mga less demanding games, and after more than 30 minutes of playing Genshin, 42 degrees lang din yung inabot at max. Hindi tayo umabot ng 45 degrees at magandang resulta yan para sa isang phone na may ganitong klase ng performance. Usapang software, HyperOS 2 based on Android 15. Same comment lang din naman dun sa F7 Pro video ko. Very smooth and responsive tong phone natin. Madali lang din gamitin dahil sa user-friendly na interface. Daming features, may HyperConnect, may mga AI features din dyan na ginawan ko rin ng simpleng demo sa F7 Pro video. Panalo din tayo dun sa mas matagal na software support, 4 na Android upgrades at 6 years na security patches. So, ang problema lang dito, may mga ads pa rin, may mga bloatwares pa rin. So, aayusin pa natin yan sa umpisa. Yung the last ng security patch, sana ma-improve pa rin ang Poco. Kasi nga, hindi pa talaga siya lumilevel sa mga top brands pagdating dyan. And syempre, sana rin hindi na natin ma-encounter yung mga problema na nangyari sa kanila dati dahil sa paglabas ng maling software updates. Okay, so kamusta naman yung battery life? Well, good news kasi na-upgrade din to and mas mataas na rin. 5,300 mAh battery capacity yan. And yes, hindi siya kasing laki nung 6,000 mAh ng Pro version. And mas maganda nga sana kung 6,000 mAh na rin to. Pero pakita ko lang din sa inyo yung PCMark battery test screen on time na nakuha ko dito sa F7 Ultra versus the Poco F7 Pro. Hindi naman sobrang layo, and this is probably because of the power efficiency din ng Snapdragon 8 Elite. Also, hindi na rin masama yung 15 hours na SOT sa PCMark. Kasi yung Samsung Galaxy S25 Ultra ay nakakakuha lang din naman ng around 16 hours na SOT. So, kahit na hindi pa rin ito yung super kunat na battery, definitely not bad at all at sasapat na rin talaga sa isang buong araw na gamitan. Tsaka kung sakali nga na malobat ka, bawing-bawi ka naman sa charging speed kasi 120 watts of fast charging yung supported dito. Sobrang bilis lang talagang mag-charge. Big plus din yan kapag nagmamadali ka, late ka na sa work, sa school or kung saan. Mabilis ang charging lang, may kasama pa ring charger sa box. At eto pa yung kinatuwa ko dito. Meron na ulit tayong wireless charging dito na mabilis din at 50 watts. Wireless charging is something na ginagamit ko talaga kaya nakakatuwa sa akin to. Sana lang magkaroon din ng mga case at mga wireless chargers na may magnets para dito. Parang MagSafe kumbaga. Meron akong binili na 50-watt wireless charger from Xiaomi 2 years ago na yata, and gumagana dito yung full 50 watts of wireless charging. Nasa 3, 4, or 5K ko yata nabili yun noon. And good news naman kasi hindi nyo na kailangan bumili dito dahil merong pa freebie na 50-watt wireless charger ang Poco para dito.
as part of their early bird promo. Hindi ko lang alam kung same dito sa wireless charger na gamit ko. And yun nga, nakakatuwa na mapa-wired or wireless ka mag-charge, mabilisan lang pareho. Para naman sa camera, gamit natin dito yung 50 megapixel Light Fusion 800 sensor, 50 megapixels din na 2.5x telephoto, 32 megapixel ultra-wide at 32 megapixels din na front-facing cam. So dito muna tayo sa mga photos na nakuha namin gamit ang main cam at maganda to para sa presyo. Lalo na more on gaming phone din kasi itong F7 Ultra, pero para sa akin, hindi ka na talaga talo sa camera. Most photos na nakuha namin dito, sharp, may good amount of details, wide dynamic range, tsaka saktong tingkad lang din pagdating sa colors. Minsan medyo oversaturated pero most of the time, saktuhan lang talaga. Yung 2.5x telephoto camera, very usable din, sharp and detailed. Personally, mas gugustuhin ko sana ang 3x zoom instead of 2.5 since maganda na rin naman yung crop output ng 2x sa main cam. Pero okay pa rin naman. Importante, telephoto cam na yung nilagay nila. Ang medyo problema nga lang dito ay yung kapansin-pansin na pagkakaiba sa kulay. Hindi consistent yung color sa pagitan ng mga cameras nitong F7 Ultra. Ito yung 2x ng main cam versus 2.5x telephoto para mas makita nyo yung sinasabi ko. At pwede naman yung maayos through software updates. Syempre, pwede ring i-edit in post para makuha nyo yung gusto nyong kulay. Pero sa ngayon, expect nyo na hindi pa consistent yung colors na makukuha natin sa mga kamerang to. Yung portraits gamit yung telephoto cam ay goods din. Syempre, hindi naman kasing level ng Vivo X200 Pro. Goods lang din para sa presyo. Edge detection is not perfect but pasado na rin kung hindi mo naman i-zoom ng sobra para maghanap ng imperfections. May konting over-sharpening din akong napansin and may napansin din akong tint ng magenta sa skin tones. Hindi naman lagi pero meron, so sana ma-improve to. Tinurn off ko yung beauty filter sa mga kuhang yan, so kung gusto mo ng mas pleasing, mas softer looking skin, hayaan mo na lang na naka-turn on yung beautification. Overall, pagdating sa portraits, pwedeng-pwede na rin talaga. Hindi ko lang talaga masasabi na ito yung portrait master na tipo ng phone. Sa ultra-wide naman, sakto lang or pwede na. Kung paprangkahin, hindi ko rin talaga gaanong gagamitin, pero kung may magandang lighting ka naman, outdoor shots halimbawa, maaraw at gusto mo talaga ng ultra-wide photo, pwede na to pang post-post sa social media. Sa videos, pwedeng mag-record hanggang 8K 24fps, 4K 60 ang nirecord namin, converted to 30fps, at tulad ng makikita nyo dito, pasado rin. Okay tayo sa sharpness, sa details, at stable din naman yung kuha. Selfie cam natin, okay yung skin tones, but honestly, isa pa rin to sa kahinaan ng mga Poco phones. Medyo soft yung kuha, so kailangan maayos talaga yung lighting mo. And hanggang ngayon, limited pa rin tayo sa 1080p video recording. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco F7 Ultra. Kahit na ito na yung pinaka or yung true flagship phone ng Poco, limited pa rin yung front-facing cam natin sa 1080p, 60fps, naka 30fps lang tayo ngayon. Yun, isa pa rin to sa kahinaan ng Poco phones. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung audio at kung pasado na rin ba yung video. Other features pa, meron na tong support for 5G, Wi-Fi 7 at NFC. Okay, so itong Poco F7 Ultra ay nagkakahalaga ng 36,999 para sa 12,256 at 39,999 naman para sa 16,512. Now, alam ko na may mga magre-react agad dito. Kasi nga, hindi tayo sanay na umaabot ng 40K yung presyuhan ng Poco, pero una, meron pa rin naman silang early bird promo. Less 2K, so 34,999, tsaka 37,999 na lang. Bukod pa dyan yung mga vouchers na pwede nating makuha sa Lazada. Less 1.5 pa yata yon pag na-claim nyo. Again, meron na rin yung libreng 50-watt wireless charger. So, click nyo lang yung link dyan sa description para makuha nyo ng naka-promo. Pero bago yon,
pros and cons muna tayo. Para sa mga panalong bagay dito, unang-una syempre yung latest flagship Snapdragon 8 Elite chip under 40,000 pesos. Kumbaga, true flagship na kasi talaga siya at solid talaga yung nakita natin performance. Bukod pa dyan, syempre, panalo rin yung display, yung speakers, para sa price okay din. Nagustuhan ko yung design nitong kulay yellow na syempre, depende naman sa inyo. Good news din yung 6 years na software support. Camera performance is also good. Battery life, okay na rin naman. Bawing-bawi din sa parehong wired and wireless charging. Tapos, big plus din yung 2 years na warranty and free screen replacement within 6 months. Ngayon, para naman sa mga cons at mga bagay na pwede pang i-improve. Una, yung ads and bloatwares, yung dalas ng software updates. Walang headphone jack, walang micro SD card slot, wala pa ring eSIM support at dapat meron na yung ganitong klase ng phones. Limited pa rin sa 1080p yung front-facing cam at posible nga ring uminit yung phone kapag sinagad natin, so kailangan pa rin ng phone cooler ng mga hardcore gamers talaga. At speaking of hardcore gamers, again, gagawin ko pa lang naman yung 10 game testing ko, pero sabihin ko na rin ngayon na nakikita ko to bilang mas murang alternative sa mga high-end flagship gaming phones like the ROG 9 Pro and the Red Magic 10 Pro na umaabot ng 50 to 70,000 pesos ang presyo. Well, syempre may mga features din talaga yon na wala dito. Like yung shoulder triggers, design at user interface na pang-gaming talaga, RGB, mas magandang cooling system, and yung bypass charging. Actually, dapat nga talaga nilagyan nila to ng bypass charging eh. Kasi ang laking plus pa sana kung sakaling meron. Pero syempre, depende pa rin sa'yo. For example kasi, yung 16512 nitong F7 Ultra ay pwede mong makuha for just 36,499 kapag merong mga vouchers. Tapos yung 16512 naman ng ROG Phone 9 Pro ay nagkakahalaga ng 62,995 pesos. Same chipset, RAM and storage sila. Obviously, mas magandang gaming phone pa rin yung sa ROG, mas maraming gaming features, cooling system, etc. etc. Pero ang tanong, willing ka ba na magdagdag ng more than 26,000 pesos para sa mga extra features na yon? Or okay ka na dito since flagship performance na rin naman to at maganda na rin naman sa maraming aspeto. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Link sa description kung bibili kayo. Para sa review ko ng mas murang Poco F7 Pro, click mo lang to. At para naman sa napakasulit din na X7 Pro, click mo lang to.